Hi guys! Welcome back again to my channel at kung bago ka pa lang dito ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At kung ikaw ay nangangailangan ng pera at gusto mo mag-try sa mga online loan application, tamang-tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng mga loan application review para hindi ka maloko at hindi ka magbayad ng sobrang taas na interest. So bago kayo mag-share ng mga personal information nyo, make sure na legit yung mga loan application na pagtatryan nyo. Kaya for today's video ay meron na naman tayong susubukan na loan application at dito ang taas ng ratings sa may Play Store. At ito ang re-reviewin natin ngayon. Ano nga ba yung ino-offer nito? Dito ay isang ID lang daw ang kailangan, mabilis daw ang pag-approve, pwedeng mag-loan ang 18 years old pataas, pwedeng mag-loan ng 2,000 up to 20,000 pesos, at ang pagbabayad is 91 up to 120 days. At walang transaction fee. At dito aabutin lang daw na 3 minutes ang pag-a-apply mo. So, subukan na natin. At ito nga pala ay walang iba kundi ang Peso Online Pro Online Loans. So, ayan, ni-install ko na. At ito na yung lumabas sa kanilang homepage. Medyo nalito lang ako or nagbago yung isip nila. Tumaas agad yung maximum loan amount nila. So, dito nakalagay is up to 30,000 pesos na. So, ayan na, huwag na nating patagalin, mag-sign in na tayo or mag-register. Yan, mag-register na tayo at ilagay lang yung phone number, verification code, and continue. Dito is, maglalagay din pala ng password, tapos click yung box para sa kanilang loan service and privacy agreement. So, lagi mong basahin to. So, yan is, pwedeng-pwede yung basahin yung loan service and privacy agreement nila. At meron ditong coupon. So, kailangan lang daw maggamit itong pinamimigay nila na to dun sa may valid date. Ayan, so may mga date naman dyan. So, get it ko, syempre, yung pinakamalaki. So, ayan na, ikiklik ko na yung apply now. Super simple lang na kanilang homepage. At 4 na steps lang. Mukhang mabilis lang din to mayayari. So, ayun, first is about sa my address information, residence, detailed address. Itatype mo yan ng full. Tapos, residential ownership kung sarili mo ba or nakikitira. At next step na natin. Pangalawa na agad. Okay. So, dito, emergency contact na. Ayan, personal reference. Ilan ba ang kailangan nila? 1, 2, 3, 4, 5. Tama ba ang bilang ko? 1, 2, 3, 4, 5. So, ayun, 5. At ilagay nyo lang dito kung kaano-ano nyo sila. Lagay nyo yung name saka telephone number. So, dito is kukontakin sila randomly for verification. Ayun, na next step ko na. At, ayan, second to the last, job information na agad. So, dito, industry category, company name, working experience, payday 1, payday 2. Kung akinsa't katapusan kayo sumasahod, so lagay nyo dito yung date. Tapos, monthly income, company address, saka detailed address. So, ito po ang mga pamimilian sa may industry category. Yan, housewife, student, fisherman, farmer, unemployed. Pwede yung unemployed. Freelance, ayan, retired, self-employed, at marami pang iba. So, dito naman sa may monthly income, meron naman dyang range at pipiliin nyo lang. At last na, ang bilis. So, dito, usage of loan. So, bakit ka maglo-loan para saan? So, ilalagay ko na lang din dyan yung mga pamimilian. At dito, sa email naman, maglalagay tayo ng email, Facebook name. Okay, kailangan nila ng Viber. So, mag-i-install na naman ako ng Viber. Tapos, ayan, backup phone number. So, kailangan may backup na phone number. Religion, kailangan din ng religion. So, napaka-minimal ng mga nakikita kong loan application na kailangan ng religion. Marital status, bilang ng anak, saka education background. So, yun na yung last part at isasubmit ko na. So, hindi pa pala siya last part. Nagulat naman ako kasi hindi pa nga napipicturean yung ID. Okay, so dito ay identity authentication. Ayan, type of document to submit. So, mamimili lang kayo dyan. UMID, passport, driving license, SSS, PRC, Pag-ibig, Postal ID, National ID. So, yun po yung mga kailangan nila. Tapos, ayan, facial recognition. Magpipicture ka ulit. I-upload mo yung ID card mo or pipicturean mo yung harapan ng ID card mo.
After nun is ilalagay mo lang yung ID number. At next, please fill in your correct username. Yan, use for offline withdrawal. So, lalagay mo lang dito yung first name mo, middle name, last name, gender mo, saka birthday. So, dito, medyo last part yung mga ganitong part, ano. Pero yung kadalasan, yung iba is sa bungad to, kinukuha yung information na to. Okay, sige, para maiba naman daw, sa dulo nila hihingin. O yan na, face authentication. Make sure your face is clear daw. Ayan, dapat clear face. Okay, so ayan, completed. Yung optional certification is, so eto yung references pagka daw nag-add ka pa na to ng optional certification is mas tataas ang chance mong maaprubahan. So ito yung mga hinihingi nila na references. Pagka job information, optional lang naman yung mga to, pero para mas mataas nga yung chance mo na ma-approve, edi maglagay ka na to. Okay, so ito yung hinahanap nila, employee's card or payslip, or other work photo. Ayan, kung may business naman, business permit or other business information. At ayan na, submitted successfully. So kaya pala mabilis lang, ano, 3 minutes lang tapos ka na nga agad. So ayan, your loan application has been submitted and keep your phone on. We will contact you for verification. So thank you for your support. So inokay ko na to at eto na yung nakalabas sa kanilang app, reviewing na. At ayun, 5-star comment for accelerated review. So, eto yung nakakaloko minsan eh, no? Pagka nag-try ka ng loan application, syempre nagbabasa ka ng mga review dun sa may application nila. Tapos, puro 5-star. Kaya pala, kasi para mas mataas daw yung chance na ma-approve. By the way, dito na tayo sa may countdown. So, ito inintay ko. At within 24 hours nga is na-receive ko na, I mean, hindi pala na-receive. Na-approbahan na yung aking loan application. So, ito na yung nakalabas, approve na, and apply for withdrawal. So, congrats daw. At dito na tayo sa may pamimilian kung magkano. So, dito is merong maximum loan amount na 7,000 pesos. So, meron sila ditong iba't ibang kulay ng card, orange and violet. So, dito ako syempre sa may maximum. So, loan amount is 7,000 ang pinakamataas. Ang pinakamababa is 2,000 pesos. At ang tinry ko is, syempre yung mas matagal, ayan, 28 days. So, madidivide sa may dalawang installment daw. Okay, yung pagbabayad ko. So, you can choose the required amount of loan date according to your needs. So, repay daw on time ang pagbabayad para mas mataas ang loan amount next time. Okay, sige. Kung ito ang pipiliin ko, kukontakin ka na daw nila sa may Facebook mo, sa may address mo, sa Twitter, Instagram, Google, at iba pa. Pagka ikaw ay hindi nakapagbayad ng within 210 days. So, may pagbabanta na agad eh, ano? So, confirm na natin to. At eto na yung confirm loan information. So, eto yung lagi nyong tatandaan na tingnan lahat ng mga part, basahin ng maigi bago nyo i-accept. So, ang loan amount nga is, dito 2,000 lang pala yung kinuha ko. At loan term is 7 days. So, ang maibibigay lang nila sa akin is 1,240. At meron sila ditong service fee na 760. At our repayment plan, ayan nakalagay. Repayment date is, ayan. Tapos amount, 2,120. So, ang interest is 120. Yan. So, may 7 days lang to. So, dito, kung okay kayo na eto lang yung matatanggap nyo for 2,000 pesos is 1,240 lang, mag-go kayo. Pero kung hindi naman para sa akin, hindi ko i-go to dahil ang laki ng service fee. Marami pang loan application na sobrang liit lang ng service fee at yung iba is wala din. Totally buo yung makukuha yung loan nyo. Kaya sa may mga ganitong malalaki is X ako dito at hindi ko to ipagpapatuloy. So, dito, meron naman silang settings or option na ma-delete ang account nyo. Pero, bago nyo ma-delete at nagbago na isip nyo na wag nang jumutang. So, ayan. We need to review the following information to ensure the security of your account. So, make sure daw na wala kang loan.
Kailangan daw valid ang account mo, yung identity and account information is cleared, at hindi na daw ma-recovered ang account mo. Okay? So, transaction history will be erased din daw. Okay lang din. So, ayun, i-request deletion na natin. At, mabilis lang din pala ang process. So, ayun na, account deleted successfully. So, ayun na, hanggang dito lang ang ating pagre-review sa May Peso Online Pro. At medyo nalalakihan ako dito sa may kanilang service fee, kaya no ako dito. At kayo din, mag-isip din kayo sa mga pinapasukan yung online loan. Kaya nga kayo naglo-loan is para matulungan kayo sa pang-financial nyo na pangangailangan. So, kung 2,000 ang kailangan mo is hindi mo dito matatanggap ng buo. Kaya, better to choose another loan application na legit at mababa ang mga fees na hinihingi. So, yun lang. Thank you for watching!